Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, let the battle rage on. Tungkol ito sa sinulat ni Skeptical Fat PH. Title is The Smile Before the Knife. Marcos Reconciliation Gambit and the Fear That Drives It. Tungkol ito sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa interview niya, podcast interview kay Katunying, na gusto niya nang makipag-reconcile sa mga Duterte para magkaisa na daw tayo. Ayaw niya na ng gulo, marami na siyang kaaway, gusto niya ng kaibigan. So itong article na ito is dinidiscuss kung totohanan ba yung olive branch o yung pakikipagkamay ng Pangulo, peace, reconciliation, totohanan ba para pa sa kapakanan ng bayan, kabubuti ng marami, o para sa sariling political survival. Iyon ang unod, o yun ang meat ng article na ito. So, if you've been following my post recently, from Chanco's unintentional whistleblowing on pork, to the silent implosion of the Marcos coalition, to the calculated chaos that followed, then President Marcos Jr.'s sudden call for reconciliation with the Duterte should not surprise you. Ako, na-surprise ako. Hindi ko in-expect na mag-reconcile ka agad. Akala ko tuloy-tuloy na yung laban. Kaya lang, yun na. Nag-offer siya ng reconciliation. Ito na, yung sabi ni Skeptical Fat PH. It is not a peace offering. Hindi daw. It's not a moral reckoning. It's a survival instinct dressed in diplomacy. Oh, matindi. Hindi daw totoo na gustong magkakaroon ng kapayapaan. Ano daw ito? Political survival dressed in diplomacy. Parang kung sa Bisaya, magpakaroon ingnon. Ano ba sa Tagalog yun? Pakaroon ng ingnon. Parang lumalabas, bigla siyang bumait, kaya lang ang pagiging mabait niya, palubog na kasi ang barko. O barko ba o ferry? May nabasa kong Alyansa Ferry. O barkong Alyansa palubog na. So, survival. It confirms everything we've been warning about, that the center is weak, that the illusion of control is cracking, and that the Marcos camp is now playing defense with a smile. Oh, defense with a smile. Ang ganda yung caricature na, no? Yung, yan. Galing. Ito, inilagay ko ito sa thumbnail. Hindi ako ang gumawa niya, na. Itong si Skeptical PH. So, hello! Kaya lang sa likod, may kutsilyo. Galing na magkagawa. Defense with a smile. Okay, tuloy natin. First time kong makabasa ng article na sinulat ng Skeptical PH. Ang binabasa ko palagi sina Optics Politics, Dare to Us, sino pa yung mga magagaling. Number 1, reconciliation as retreat, sabi niya. What appears to be magnanimity is, in reality, strategic retreat. Marcos Jr.'s statement, ayoko ng gulo, gusto ko magkasundo sa lahat ng tao, is not just a message to the Dutertes. It's a signal to his own camp that the fire is getting too close. With 2028 fast approaching and the political capital of the administration draining faster than it can be rebuilt, Marcos cannot afford another front of conflict. He needs to stabilize his right flank
And the easiest way to do that is by pretending to extend a hand. But reconciliation, as Premier, is less about shared governance and more about political contentment. Marcos does not want a genuine power-sharing arrangement with the Dutertes. He wants their silence, their withdrawal, and ideally their capitulation. Okay, so itong reconciliation na ito is hindi yung babalik yung dating unity, shared governance, kasi wala na, umalis na si BP Sara as Defense Secretary, wala na. Ano lang, para lang, kung sakali lang, tumahimik ang mga Duterte at tumahimik din ang mga DDS katulad natin. Silence. Ano, tatahimik na ba tayo? Nang dahil lang nakipag-reconcile niya, nagabot na ng kamay, nakikipag-alamano na, peace offering, hindi daw, sabi ni Skeptical PH. Tayo na. Duterte-based threat. The Duterte base as a threat, not an ally. Tayo yung Duterte base. This move reveals more than Marcos may have intended. His sudden desire for unity suggests that the Duterte base remains a potent threat. Despite their diminished institutional power, the Dutertes retain a formidable grassroots network, an entrenched online ecosystem, and a narrative of victimhood that resonates with these illusioned sectors. What BBM fears most is not the Dutertes as individuals, but what they represent, a populist anti-establishment alternative that still holds moral legitimacy in the eyes of millions. In contrast, the Marcos administration is increasingly seen as elitist, indecisive, and vulnerable to both internal scandal and external pressure. The Duterte movement, though flawed, still has cohesion. Marcos' coalition, as we've shown, is full of opportunist and paper alliances. Agree ako dito, yung Duterte base tayo, mga DDS, mga organic tayo, hindi tayo bayaran. Nagsasalita tayo, gumagalaw tayo dahil mahal natin ang nakita natin kung paano mamuno, maglingkod sa bayan ng mga Duterte. Kaya takot sila sa atin. Tingnan nyo. Mindanao have spoken and some parts of Visayas, sulit ang Duterte plus 2. Walang nanalo kahit ni isa sa kanila sa alyansa. Yun ang iniiwasan nila. Yung survey ng WR numero, tayo 40% ang mga Duterte base. Ang Marcos 15% lang. Ang liit nila. Mas marami tayo. Yung undecided o none of the above, 30+%. Tayo ang pinakamarami, kaya takot sila sa DDS movement or whatever you call it. Kaya ito, offering a hand of reconciliation. So medyo mahaba-haba pa ito. Conclusion na lang tayo. The smile is the tell. We should read BBM's smile not as a gesture of goodwill, but as a nervous tactic of a regime that knows it is bleeding credibility. Reconciliation in this context is not about healing. It's about stalling collapse. And those who mistake it for strength may soon learn that when the center no longer holds, all smile fades. Peke daw yung reconciliation na yan. Huwag tayong maniwala. Dahil political survival lang ang kanilang adhikain sa pakikipag-reconcile. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Maupod ni ang natabangan na mo og yero, so karon ako siyang bisitahon. Ayo! Ayo! Ay, mayong udto. Mayong udto.
So muna niyang natabang sa inyo nga yero. Muna na siya. Maayo na gid ang inyong atop. Maayo na gyud. Unsa ang imong ika-istorya? Unsa imong ika-istorya bahin sa gitabang nga hero sa inyo nga karon nakaatop na mo og bag-o. Unang-una salamat sa Ginoo Oo. nga natabangan mi aning sin. Ug labaw na sad sa naglantaw ani nga video. Hinaot unta magpadayon ni nga tabang kay daghan pang nanginanglan nga sama namo. Tungod kay wala ni nga tabang di pagid mi kabalay kay lisod among panginabuhian diri. Unsa ra di inyong kuan, inyong trabaho? Uma. Gapang uuma lang. So, kuan na gyud. Barato kay mga mais. Oo, so nagpasalamat ka kay natagaan na mo gero kay kung wala pa ni nga tabang dili pa mo kabalay unta. Dili pa kinunta. Salamat din kay sa nag-sponsor ning kuan. Oo, sige salamat kaayo.